Hello guys. Kanina, habang nagbi-victory group kami ng mga ka-churchmate ko, ang topic namin kanina regarding kay Judas, kung paano niya kinalunya si Jesus. So habang nagtatopic kami, nasingit namin yung topic na depression. Lalo na ngayon sa panahon natin, maraming nade-depress, maraming nagpapakamatay, especially sa mga kabataan ngayon. Alam mo, na-inspired ako sa sagot ng brother ko si Brother RJ. Sobrang ganda ng message niya na pwede natin kapulutan ng aral to. So ito yun guys. When it comes to depression, ano ba usually yung kinalulungkot ng mga tao? For example, vlogger ka, dahil ito recently na issue, merong isang, mag-name drop, di ba? Merong isang kilalang tao na nagsisuffer ng depression or mentally illness. Paano umaatake yung lungkot? Kung ikaw ay influencer through commenting, 'di ba? Ano yung mga mababasa mo? Lahat ba 'yung totoo? Lahat ba 'yung totoo? Lahat 'yun lies. 'Di ba? Kaya nga lagi sinasabi ng Bible, when you know the truth will set you free. Kasi nga, the more you feed your mind with lies, the more you become weak and you will be trapped doon sa depression, anxiety, and loneliness and sadness. Diba? So, every time na naririnig natin yung negative comment ng tao sa atin, negative comment ng tita, negative comment ng kapatid, negative comment na yan, totoo ba yan? Kaya ka nga nalulungkot kasi hindi totoo yan eh. It is a lie. Diba? Kaya ka nalulungkot kasi kilala mo yung sarili mo na hindi ikaw yun. And you know that it is a lie. Pero, since the Bible is telling us, when you know the truth will set you free. John 14:6, I am the way, the truth. Jesus says, I am the way, the truth. Diba? And then you will know the truth will set you free. That's why we need to know God. Kailangan natin kilalanin sa Diyos. Diba? Sinasabi, kahit na merong korupsyon, ang katotohanan talaga magpapalaya sa bayan. Sino yung katotohanan yun? It is God. It is Jesus. And if these people in the government know God, it is impossible for them to commit corruption. That's why tama yung sinasabi yung tagline ng nung bandila, na katotohanan magpapalaya sa bayan. Talagang si Jesus lang makapagpapalaya sa bayan. And you need, tama yung sinasabi ni Jerry, you need to know who you are in the eyes of God. Because that is the thing that will matter the most. Kung sino ka sa Panginoon. Kasi kung papakinggan mo kung sino ka sa harap ng ibang tao, madidepress ka. Kasi magsisinungaling sila sa'yo. Diba? And yes, we are not perfect. Kaya ang ibabato nila sa'yo, imperfections mo. Ngayon, kapag binato ka ng imperfections, binato ka ng mga kasalanan, binato ka ng mga kasalanan mo, if you choose to be humble, hindi ka na malalaglag, hindi ka na lalagpak. Why? Because in the first place, you choose to stay low. Pero kung nandito ka, inaalagaan mo yung fame mo, inaalagaan mo yung ego mo, inaalagaan mo yung pride mo, you are not humble enough. Pag hinit ka ng kasinungalingan at imperfections mo, babagsak ka. But if you choose to stay humble in the first place, kahit na ibato ka, kahit batuhan ka ng kahit anong salita, imperfections, aaminin mo yan because I am a sinner. And no one can drag me down because I put myself on the bottom in the first place. Diba? At bakit ko nagagawa yun? Bakit ko naisip yun? Because of God. Because how God is gentle, because how God is humble. Kaya nga, kung meron kayong kilalang tao na meron nakakaranas ng depression, ipakilala nyo si Jesus. And they will understand na yung pinagdadaanan nila is only a trial. Problema lang, pagsubok lang, na merong pag-asa at papakilala ko sa iyo kung sino yung pag-asa na yan. And Jesus. And once na maintindihan ng tao yung salvation, it is impossible for them to end their life. Si Judas kasi wala siyang maayos na foundation kay Jesus eh. Ang gusto niya lang makita, freedom eh. Diba? Pero kung nakipagkwentuhan siya kay Jesus, talagang nakipagkapihan siya kay Jesus, diba? Hebrew,
Kung nakipag-Hebrew muna siya kay Jesus, baka hindi niya ginawa kay Jesus yun. Baka isa siya sa mga namatay para kay Jesus. Diba? So, depression, kayang-kaya ni Lord. Anxiety, kayang-kaya ni Lord. We are living in a natural world, but we are also living in a spiritual world. Kung mahina yung spirit natin, diba, kung mahina yung natural natin, that's why kailangan natin palakasin yung spirit natin. Kung limited yung sarili natin, God is not limited. He is unlimited. Diba? Kaya napaka-importante na kilala natin kung sino tayo kay Lord. Sa harap ni Lord. Yung identity natin in Christ. So that, yun yung i-embrace natin. Diba? So, ayun lang.